Patuloy po ang pagsisikap ng gobyerno na matulungan ang hirap na Pilipino na magkaroon ng mas mabuting pamumuhay. Kabilang po sa kanilang mga naging instrumento ay ang tinatawag nating Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Malaki umano ang naitutulong nito sa iba't ibang aspeto ng mga pamilyang benepisyaryo. Kaugnay niyan, silipin natin kung paano nabago ang buhay ng isa sa mga milyong-milyon nitong benepisyaryo sa report ni Ara Perez. Pagtitinda ng almusal ang dating pinagkakaabalahan ni Eugenia Ramirez, 48 taong gulang. Ngunit mula nang maging benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, nagbago ang kanyang buhay. Dati, wala akong pakialam sa mga kapitbahay. Ngayon po, hindi lang yung mga anak ko ang dapat kong pakialaman kung sila ay nag-aaral. Pati na rin yung mga anak ng mga beneficiary ko at saka mga kapitbahay. Higit sa tulong pinansyal, values formation nga raw ang adhika ng 4Ps ng Department of Social Care and Development. Kaya naman pati civil society organizations ay nakikipagtulungan na rin. Paglilinang sa kanila upang ang mga resources na binibigay sa kanila ng gobyerno ay hindi po ito masayang. At ito ay maging kapaki-pakinabang doon sa kanilang pamilya at sa individual na pamumuhay. May hiling naman ng mga benepisyaryo sa Kamara at Senado. Kahit sinong pumalit na administration, dapat tuloy-tuloy itong mga anti-poverty programs. In fact, may manaasalang na ng mga bill sa Congress, may 6 na rito at 2 naman sa Senado. At nananawagan nga ang mga parent leaders namin na suportahan na maging batas talaga ang Pantawid Pamilya. Sa ngayon, umabot na sa 4.4 million ang mga benepisyaryo ng 4Ps. 700 benepisyaryo ang bumubuo sa Camanava Region ng NCR. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez. Napakahalaga ng programang yan. Kasi natatandaan ko, nagkaroon ako ng pagkakataon makasama sa isang presidential coverage. Itong Pantawid Pamilyang Pilipino sa atin, ito sa Brazil, Bolsa de Familia. Yes, tama. Pero ito po ay batas. Kaya talagang nakikita talaga ng pamahalaan kung saan talaga dapat ilaan yung pondo para dun sa mga tunay na nangangailangan. Napakahalaga kasi, di ba, lalo yung mga bata nag-aaral. Tama. At actually, sabi nga ng DSWD at sabi mismo ng Philippine Institute for Development Studies o yung PIDS, hindi natin po sila tinuturuan maging tamad. Actually, mas tinuturuan natin sila maging masipag dahil yun nga po palang binibigay ng pamahalaan dun sa 4Ps. Talagang namomonitor kung saan dinadala. Yes. At sinisiguro naman ng pamilya na madadagdagan ito sa pamamagitan ng kanilang mga maliit na kinikita dati, may pandadagdag. Sinabi ni Pangulong Aquino about Pantawid Pamilyang Pilipino, hindi naman nga, katulad ng sinabi mo, hindi natin tinuturuan maging tamad ang isang tao. Pero kung kailangan mo talagang tulungan, yung sabing hagisan mo ng salbabida ang taong nalulunod, ito yung sinasabi niyang Pantawid Pamilyang Pilipino at hindi para gawing tamad. At syempre, ito yung parang, paano ka ba aahon sa kahirapan kundi bigyan ng edukasyon ang iyong mga anak, di ba? So simulan natin dun sa mababa. Hindi porke binibigyan mo yung pamilya ng ganitong amount, okay na, may makain. Pero kasi po, ang Pantawid Pamilyang Pilipino, sisiguraduhin yung mga bata makakapasok sa paaralan. At sinabi rin po ng pag-aaral ng PIDS na mas tumaas ang bilang ng mga estudyanteng namimintina yung kanilang pag-aaral sa elementarya at high school. Lalong-lalo na dun sa mga may edad na 5 taon pataas. At for the record, sabi rin ng, actually itong binabanggit yung PIDS, ito po yung pinaka-sentro ng saliksikan, pananaliksik sa Pilipinas. At talagang inaalam nila kung ano nga ba ang benepisyo ng isang particular na batas, isang particular na programa. At dito sa 4Ps, may mga out-of-school youths na nakapag-aral dahil sa 4Ps. Yun din ang sinabi ng PIDS. And aside from 4Ps, meron din tayong test the training para naman dun sa mga gusto na rin magkaroon ng hanap buhay, tugunan yung job mismatch. Siyempre, napakahalaga din na hindi porke ilang taong ka na, hindi ka nakagraduate ng elementary, high school. So, meron kang alternative na pwedeng puntahan na pag-aralan na magkakaroon ka ng sariling negosyo o sariling kasanayan na pwede kang sumabak din sa ibang klaseng trabaho. Actually, yung kaninang report din ni Ara, yung K-12,
Mapasok na rin ang TESDA dyan eh. Oo. Kung sakasakali hindi ka pa makatuloy dahil nga Yes. sinasabi nila na masyadong mahaba yung mga panahon ng pag-aaral, pwede mo na actually kunin yan sa TESDA Yes. at magkaroon ka ng bridge education bago ka makapagpatuloy dun sa Sinasabi diba? naman kasi, di ba, parang nababantayan naman ng DSWD. Ang pagkaalam ko kasi parang nagkakaroon din sila ng mga interview or pahayag na kasi may mga nagrereklamo na tila ang naaabuso itong Pantawid Pamilyang Pilipino. Pero isa nga sa mga nagpapatupad niyan itong DSWD o pangunahin nagpapatupad niyan. At alam natin na tinututukan nila yan sa tulong na rin ng local government units. At mas malaki pa po yung pondo ng 4Ps ngayon dahil mas maraming in-identify ngayon ng pamahalaan ng mga sektor ng mga mahihirap. Ibig sabihin, mas marami silang maaabot susunod na taon. At may isama ko na rin dyan yung Kalahi Seeds program ng DSWD. Ito naman yung pagbibigay ng tulong sa mga livelihood opportunities para sa ating mga kababayan. Hindi lamang ito dun sa mga individual mismo na nais magnegosyo, makapagsimula ng maliit na puhunan, kundi maging sa mga kooperatiba na nagsusulong talaga ng kabuhayan para sa mga maliliit na Filipino. Yan yung grupo ng babae, di ba? Grupo ng mga babae, Kababaihan o karamihan. kung anong grupo Yes. na bibigyan at tutulungan Yes. para makakapagnegosyo. At marami na rin naging benepisyo niyan sa lalong-lalo na sa parteng Sama, sa parteng Sorsogon, yan. Ito yung mga madalas na tamaan ng kalamidad eh. Pero sinasabing ito rin kasi yung mga mahihirap kapag ikaw yung madalas na tamaan ng mga kalamidad. Yan. Yan na yung sinasabi natin, Pantawid Pamilyang Pilipino.